ng Diyos sa atin ngayong araw na dadalhin sa atin ng ating Reverend Jimmy Ko. Magandang umaga po sa bawat isang kasama natin dito sa pananambahan. Good morning. Pati yung sa online. Asan yung camera? Ayun. Iba raw ang kausap pagka tinitignan sa mata. Kaya kahit nasa online kayo, tinitignan ko po kayo. Ang pagpapala ng Diyos Ama at ang kapayapaan ng Panginoong Kristo ay sumainyong lahat. Yung bati ko po ay makabiblia yan. Laging binabati ni Paul, hindi po yan narinig natin sa, parang narinig ko na sa dating pananampalataya. Hindi po. Sa Bible po yun. Sa Bible. Sa Bible po yun. Now let's go. Sabi ng isang quotation, ang preaching, hindi entertainment. Tatawa ka kapag nag-joke yung pastor, iiyak ka kapag na-touch ka sa preaching. Pero pag uwi mo, ganon ka pa rin. Ang preaching ay sinasabuhay para ikaw ay mabago at lumago. Parang kamukha ko yung pastor Kaya ko yung forma. Naka-long sleeve na white, nakakurbatang stripe. Ang salita po ng Diyos ay nagko-convict. Hindi nagko-condemn. Kaya as preacher, hayaan natin ang salita ng Diyos ang kusang magtama sa puso ng iba. Hindi tayo dapat magpatama base lamang sa ating personal na emosyon na laban sa ating kapwa. Wala akong kagalit dito, kaya wala akong titirahin. Pero yung iba kasi ganon. Now, for our introduction. Bilang Christian, as a Christian, sa mga nagsasabing Kristiyano, sumampalataya, ligtas, dalawang bagay kung bakit hindi na nag-i-struggle sa isang kasalanan. Makinig mabuti. Either napagtagumpayan niya na. Mahilig ka sa sugal. May nagkalansing ng, oy, bingo. Tapos na ako dyan. Yes! Hindi na nag-struggle. Yung isa, nag-enjoy na. So sad. Hindi na umalis. Bumabad na. Sabi ng isang pastor, si Arthur W. Pink, thousands of souls who give no evidence of being born again are quite confident that Christ has saved them. What? Born again, pero hindi sila nagbabago. Pero ang thinking nila, ligtas ako, pupunta ako ng langit. Pakinggan nyo mabuti ito mga kapatid. Alam po natin na sa bawat kasalanan ay may kahatulan. At sa bawat kahatulan ay may kabayaran. At sa bawat kabayaran, may kaparusahan. Sino pong ayaw maparusahan?
I'm not talking about hell. May assurance of salvation tayo. Kung sumampalataya ka sa Panginoon Kristo. Kundi discipline ang nais kong dalhin sa umagang ito. Ang pagtutuwid sa isang pagkakamali. Hindi masarap ang pinaparusahan o pinapagalitan. Hindi masarap yan. Pero, huwag ka naman magdamdam kung talagang nakagawa ng kasalanan. Pag nakagawa ng kasalanan, siyempre, pinagalitan. Pero huwag ka naman makipagtitigan. Gumanong ka na lang. Kaya mabuti pa yung mga kriminal. Pagka nasa likod ng mga pulis, gano'n lang talaga eh. Walang gumaganon sa likod na. Di ba? Walang gumaganon. Gano'n lang. Guilty. Guilty naman talaga sila. Ito po ang topic natin. How to avoid divine discipline. Mabigat na topic, pero kailangan marinig. Hindi naman to common eh. Hindi ako magpipreach sa inyo ng sarap buhay. Hindi Discipline. Ito ang message today. At tama-tama, communion din tayo. Marami ang nagkakamali dito dahil may mga narinig na akong nagsasabi, ang Diyos ay mapagmahal. Tama po yun. Tama po yun. Subalit doon na nagtapos ang kanilang pangangaral. Ang kanilang nakalimutan, ang Diyos ay nagpaparusa rin. Ang Diyos ay nagpaparusa rin. Tama ang inyong narinig. Ang Diyos ay nagpaparusa rin. Nagdidisiplina po siya. Maliwanag sa ating binasa kanina. Anong disiplina ang tinutukoy dito? Baka kasi tayo malito. Iba ang disiplina o pagsasanay sa pagdating ng maaga. Iba rin ang disiplina na sinasabing pagtutuwid para magtanda at matuto. Magkaiba yun. Pagsasanay, pagtutuwid. Discipline is the practice of training people to obey rules or a code of behavior, using punishment to correct disobedience. Maliwanag na sa bawat suway may latay. God can forgive any sin except the one you refuse to acknowledge. Maraming talata ang nagsasabi sa Biblia. Kagaya ng 1 John 1:8-9. Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, at yun ang problema ng iba, si Juan na nagsasabi, Apostol Juan, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Pero, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, Lord, may kasalanan po ako. Itong version ko. Okay na, sige na. Okay na. Version ko ito Prove na. Sige. Napatawad na. Sabay tapik. Aaminin lang naman, ayos na eh. Tayo ay tiyak na patatawarin kung ating aaminin. Sabi ni Woodrow Kroll, it takes more courage to face God after we have sinned than to flee temptation before we sin. Ibigay ko sa inyo ang sinabi ng Diyos patungkol sa disiplina. At ito yung binasa kanina sa atin ni Brother Donnie. Maganda yung version na ginamit niya. Pero ito po ay mabuting balita. Tayo ulit tayo. Kasi kailangan gising tayo sa message. Tayo. Tapos kayo ang babasa. Gamitin natin ang scripture. Para hindi tayo tsumachamba. Ginagamit natin ang scripture. Sabay-sabay tayo
Nakalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil dito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas marapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Kaya hindi naman tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal na tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang Diyos na magpala. Makukuha po kayo. Sa binasa natin, hindi tayo lalabas. Kung naalala nyo, minsan, nandito ako, nagturo ako, last May, ako po ay waiter na tagapagsilbi. Meron pong author. Kung may reklamo, magreklamo sa author. I'm just a deliverer. 13 times binanggit yung salitang discipline sa ating teksto. 13 times binanggit. Balikan natin back tayo ng dalawa. Balikan natin yung unang verse sa verse 5 at magbibilang tayo. Okay? Naka-yellow shade. 1, 2, 3, 4, 5. Pagtutuwid, pagdisiplina, pareho. Pinapalo, pareho, disiplina. Sabi sa verse 7, nasa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasunod, disiplina ang pinag-uusapan. So, tama, ang Diyos nagmamahal, pero pag hindi mo ipinangaral na ang Diyos ay nagdidisiplina, may problema tayo. Kasi nasa Bible yan at binanggit sa Bible ng sobrang liwanag, ang Diyos ay nagdidisiplina. Sabi nga rito, ang dinidisiplina rito sa ating teksto ay ang mga anak. Mga anak. 10 times binanggit sa color blue na shade. Mga anak ang binabanggit dyan. Balikan natin. Balik tayo sa verse 5 para makita natin sino bang kausap dito. Sabi sa verse 5, mga anak, 1, 2, 3. Anak. Kasunod, 4, 5, 6, 7, 8. Anak po ang pinag-uusapan dyan. At sa last part, ito pa rin. Anak, magulang. Makinig kayo mabuti. Wala tayong pakialam sa hindi anak. Okay? So hindi siya anak, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin, yung anak lang ng Diyos. Hindi ka naman mamamalo ng hindi mo anak eh. Baka mademanda ka. Kaya yung teacher, sila Ma'am John, takot na mamingot eh. Sa amin, pwede pa, legal pa yun eh. Pag tataas yung patilya mo, ay talagang aangat ka. Pag di ka umangat, yari eh. Sumabay ka na. Pero pag medyo mababa ka, talon-talo ka, aangat ka talaga. Pag matangkat ka, gaganon ka. Yung teacher mo, tama na. Bumaba ang konti. Hindi na nasaktan. Maliwanag, ang disiplina ay mahalaga para sa anak. Sabihin nga natin,
ang disiplina sa anak ay mahalaga. Mas malakas! Mga magulang lang! Pag hindi nyo ginawa yan, may problema tayo. Hindi tayo sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Sana hindi nyo makalimutan yan, mga magulang. Sapagkat atin lamang ginagaya ang sinasabi ng Biblia. Ito ang ating outline. Mga katotohanan sa pagdisiplina ng Diyos. Tignan mo natin. Truths about God's discipline. Merong katotohanan dyan. Pakinggan nyo to. Ang kumakalaban sa katotohanan ay namumuhay sa kasinungalingan. Hindi natin pwedeng baguhin o ibahin ang katotohanan. Sabi ng isang preacher, si Dustin Beng, and I quote, agreeing or disagreeing with the Bible does not affect the truth. Naniniwala ako dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi naapektuhan ang katotohanan niya. Ano ang unang katotohanan sa pagdidisiplina? Minamahal niya ang mga dinisiplina. Naman pala eh. Ba't ganun? Ba't kailangan pa, pastor, paluin? Mahal naman pala. Hindi. Intindihin niyo mabuti. Intindihin natin. Minamahal niya ang mga dinidisiplina niya. Kaya wag na wag tayong magtatampo at lalong wag tayong lalayo. Backsliding. Kung dinidisiplina tayo ay dahil minamahal niya tayo. Diba? Minamahal niya tayo. Yun ang sabi sa outline number 1. Minamahal niya tayo. Naglag ata. Naglag. Minamahal niya tayo. Tandaan niya na. Minamahal niya tayo, kaya niya tayo dinidisiplina. Sabi ng outline number 1 natin. What a comfort. Mukhang parusa, pero pag inintindi mong mabuti, may love eh. May love eh. May love. At gusto ko yung ginamit na salita ng Tagalog, minamahal. Present tense. Alam ni Pia, ako, may mga minahal na babae noon. Pansinin nyo, minahal ko sila. Pero ikaw, Pia, ang minamahal ko ngayon. O, ibang usapan. Intindihan nyo ba? Kaya huwag sabihin, hindi na ako mahal ng tatay ko. Babatukan mo talaga eh. Mahal na kita, kaya nga dinidisiplina. At yung salitang disiplina, ba't bumabalik? Ba't yung salitang disiplina? Tingnan nyo, dinidisiplina. Nasa present tense. Ibig sabihin, kahit ako, pastor ako, pwede akong disiplinahin ng Diyos. Why? Ako pa rin ako, nagkakamali pa rin ako. Sigurado si Oscar, ang dami ng kilalang pastor, dinisiplina. At hindi ako sinasabing, lusot ako dyan. Hindi Bishop nga, na-disiplina pa, bishop na eh. So sana maliwanag po sa bawat isa sa atin iyon. Sa mga may anak, kung talagang mahal ninyo ang inyong mga anak, didisiplinahin ninyo sila. Didisiplinahin nyo sila. Ang dami kong narinig na magulang. Sinasabi nila, ay hindi ko ipararanas sa aking mga anak yung naranasan ko sa magulang ko. Kaya pala yung mga anak nila salbahe. Kaya pag tinanong mo sila, ikaw, tumino ako, ipasa mo sa anak mo. Mamaya, intindi natin mabuti ha. Hindi ko sinasabing ilagay sa sako ha. Yung anak, pag hindi ko sinasabi yun ha. Pero unawain natin. Tingnan natin yung talata. Dito ko kinuha. From verse 6. Pero sa verse 5, merong magandang reminder dito. Isang panawagan. Ang sabi rito, panawagan na nagpapalakas ng loob. Walang pinagkaiba. Papaluin ka ng tatay mo pag uwi niya. Naku!
Pero sa totoo lang, nagpapalakas ng loob yun. Kasi mahal ka ng tatay mo. Okay? Yun ang sinasabi sa verse 5. Ngayon, huwag natin baliwalain ang pagtutuwid at huwag natin mamasamain. Sabi ng verse 5. Di po ba? Sige, hindi ko kasi nakikita. Papakita ko sa inyo. Ayan. Medyo malabo lang. Yun lang ang problema. Pero pag may Bible kang tawag dyan, marking. Mas ma-appreciate niyo siya. Huwag babaliwalain. Huwag mamasamain. Yung pagdidisiplina. Sino bang dinidisiplina ng Panginoon? Sabi sa verse 6. Ang dinidisiplina ng Panginoon, ang mga minamahal niya. Doon ko kinuha ito. Ang dinidisiplina niya, yung minamahal niya. Kapag dinidisiplina ka, mahal ka ng Diyos, period. Huwag ka na magtanong, di totoo yan. Agreeing or disagreeing does not affect the truth. Sabi ni Dustin Beng. Ang mga minamahal niya, itinuturing niyang mga anak. Kaya nga sabi sa verse 6, pinapalo. Disiplina. Pinapalo ang itinuturing niyang anak. Buksan natin yung Kawikaan. Wala akong slide. Gusto ko magbukas tayo, baka antukin tayo. 13:24. 13:24 Kawikaan. Ang mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Ongoing. Ongoing. Napaisip tuloy ako, paano kung may edad na? Ito sabi ng Bible eh. Kasunod, anak na di pinapalo o anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Bible na nagsabi. Hindi, mahal ko ano ko. Sabi ng Bible, titignan ka sa mata, hindi mo mahal ang anak mo. Mahal ko anak, hindi mo nga pinapalo. Kung mahal mo siya, pinapalo mo dapat siya. Baka nag-isip kayo, paano kayong pagpalo? Explain natin mamaya. Nagdidisiplina pala ang nagmamahal na magulang. At ang hindi namamalo sa anak ay hindi nagmamahal na magulang. Kawikaan 13:24. Huwag na huwag natin naalisin sa isipan na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo dinidisiplina o pinapalo ng ating Ama, ang Panginoon. Kung tayo ay makakaranas ng disiplina, anong dapat natin gawin? Takasan? Taguan? O talikuran? Alam niyo ba may mga gumawa niyan? Kaya wala na sila dito. Nakatunog, didisiplinahin, tumakas, lumipat. Yan ang realidad ng iglesia. Kaya medyo mabigat ang topic, pero kailangan marinig. Ito ang hindi nila nauunawaan. Sabi ni Samuel, chapter 1, verse 20, or chapter 12, sorry, 1 Samuel chapter 12, verse 20. Basahin natin, medyo malaki naman eh. Basahin po natin sabay-sabay. Huwag kayong sobrang liwanag. Sobrang liwanag. Isang tunay na nakakatakot ang matulan. Alam natin yan dahil sa kasalanan. Subalit, kailangan itong harapin at tanggapin anuman ang hatol dahil sa laki ng pagkakasala. Meron dalawang bagay na sinasabi rito. Sa 1 Samuel chapter 12 verse 20. Dapat iwasan, kahit malaki ang pagkakasala, ito ang iiwasan mo. At ang hindi mo mahal ang anak mo, mahal ko ano ko. Sabi ni Samuel chapter 12 verse 20. Dapat iwasan kahit malaki ang pagkakasala, ito ang iiwasan mo. At ang hindi mo mahal ang anak mo, mahal ko ano ko. Sabi ni Samuel chapter 12 verse 20. Dapat iwasan kahit malaki ang pagkakasala, ito ang iiwasan mo.
Ang una, huwag kang lalayo sa Diyos. Pangalawa, huwag kang tatalikod sa Diyos. Kahit malaki ang kasalanan. Again, ano sabi kanina? Sabi ni Juan, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, maaasahan mong patatawarin kanya. Importante talaga alam natin ang sinasabi ng Biblia. Huwag kang lalayo. Confess your sin and start all over again. Huwag kang tatalikod sa Diyos. Repent! 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 What is repent? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng repent? Get right with God while there's still time. Paano kung abutin ka ng pagtalikod, hindi ka bumalik sa Panginoon? Kaya yung repent, laging sinasabi ng Bible, repent, repent. Ibalik mo bago mahuli ang lahat. Repent! Bumalik ka sa Diyos. Pag inabot ka ng nalagutan ka na nga, hindi ka bumalik sa Diyos, baka hindi ka talaga sa Diyos. Kasi hindi ka naman mapapalagay eh. Subukan mo nga pumunta sa isang bahay, kahit barkada mo yan, parang hindi ako palagay, hindi ko pamilya to. Dito ako sa pamilya ko, uuwi. Anong dapat natin gawin? Sabi ni Samuel, kung hindi lalayo at hindi naman tatalikod, aba, huwag naman umupo. Hindi ako lalayo, hindi ako tatalikod, pero uupo lang ako sa corner. Uupo lang ako. Hindi na sinabi ng scripture. Ang sabi ng scripture, sobrang liwanag, ang kailangan ay paglingkuran ninyo yung nagkasala ng malaki. Sino paglilingkuran? Paglingkuran ninyo ang Diyos ng buong puso. Malabo, malinaw. Pero ang daming nawala, talagang tumigil, hindi na bumalik. Bumalik ka sa paglilingkod at ang paglilingkod mo, sabi rito, buong puso. Paglingkuran ng buong puso ang Diyos. Kailangan ay paglingkuran ng buong puso ang Diyos. Hindi mo tatalikuran, hindi mo lalayuan. Bumawi ka sa nagawa mong kasalanan. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod. Bakit? Kasi mga naglilingkod, sila yung nagkakasala. Sila rin. Eh, hindi ko sinasabing exempted ako. Naglilingkod ako. Pwede ako magkasala. Kung yung inawit natin, hindi ko naintindihan. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na. Buhay mo na eh. Ba't nagkasala ka? See? Yun lang ang problema. We just sing. Pero hindi natin na-apply. Ano yung pangalawa? Pangalawang katotohanan ng pagdisiplina ng Diyos. Another comforting truth. Sabi rito, nagpapakilalang, tinatanggap niya tayo bilang mga anak. Tignan niyo mabuti. Anong ginamit sa salita? Tinatanggap. Present tense pa rin. Nagpapakilalang, tinatanggap niya. Anak ko yan. Anak ko yan. Hindi na kita anak. Minsan may maganong magulang eh. Hindi na kita anak. Wala, patay tayo doon. Pero anak ko pa rin yan. Ayaw ng Diyos na maging matigas tayong mga anak, kaya niya tayo pinapalo. Tignan po natin yung talata. Verse 6b. Ang sabi po dito, pinapalo ang itinuturing na anak. Dito ko siya kinuha. Itinuturing na anak niya, anong ginagawa niya? Pinapalo niya. So talaga yung palo nandoon. Sinong pinapalo? Yung itinuturing na anak. Ang karning baka. Karning baka. Baka. Bakit pinapalo? Bago kainin. Para lumambot. Subukong wag paluin yan. Kainin mo yan. Eh magpakulo ka ng 3 oras. Gumamit ka ng pressure cooker. Pero gusto mo madalian yan, pukpukin mo ng tenderizer.
Lambot yan. Ewan ko lang. Kahit walang ngipin, ayos. Ang damit. Ang damit, bakit pinapalo? Parang di ba nakatindi? Iba, pinapalo ba ang damit? Mga millennial, di na alam. Hindi na alam. Ang damit po ay pinapalo. Meron diyang, brother, mga nanay palang original may paddle. May paddle ang mga nanay. Bakit pinapalo ang damit? Para matanggal ang marumi. Para ang damit luminis. So ang palo ay naglilinis, nagtatanggal ng dumi sa damit. Ang palo sa karne, nagpapalambot sa karne. Sana wala pang nagugutom sa inyo. Anong dapat natin gawin kapag ganito ang ginagawa sa atin ng Diyos? Verse 7. Verse 7. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap. Nung last prayer meeting namin, nagturo si Ate Pia. Ang sinasabi ng Biblia na disiplina, palo. Kaya kung may naglagay dyan sa sako, hindi sinabi ng Biblia yun. Ang sinasabi ng Biblia, papaluin yung anak ninyo. Pero pag pinalo, tisin mo hirap. Sabi nga nung pag-aaral namin, dapat ang magulang naman, pag nagdidisiplina, huwag ma-carried away. Kawawa kasi pag na-carried away eh. Pag na-carried away yung magulang, yung love nawawala eh. Pero wag naman puro love. Ikaw talaga. Patay ka dyan. Pagtatawanan ka ng anak mo. Pagtatawanan tayo. Iisin natin ang lahat ng hirap dahil talagang mamimilipit ka sa sakit pag dumapo na ang pamalo sa puwit. May latay kasi may pagsuway. Lagi natin tatandaan yan. May latay kasi may pagsuway. Kawikaan 20:30. Kawikaan 20:30. Ito yung sinasabi ko. Hindi pinaluluhod sa munggo o sa asin. Hindi inilalagay sa sako. 20:30 kawikaan, ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan. At ang palong na darama, tignan nyo mabuti, ang palong na daramay humuhugas sa kalooban. Kaya pag pumalo ka ng walang epekto, walang magbabago. Wala. Masakit. Siyempre, pag pinalo mo na kung masasaktan ka rin. Pero that's the only way na sinabi ng Biblia, parang anak natin umayos. Tumino sila. At tayo bilang mga Kristiyano, dapat handa tayo dyan. Napansin yung advantage, sabi ng Bible? Kapag pinalong may latay, lumilinis ang kasamaan, tumitino, at humuhugas pa sa kalooban. Di bali ng may latay. Makinig kayo mabuti. Di bali ng may latay. Kaysa patay. Kasi pag nahuli, hindi mo nilalatayan ang iyong anak, papatay niya ng ibang tao. Kasi hindi siya nagbago. Amen ba yun? Amen ba yun? Amen ba yun? Parang di kayo niniwala Di bali nang may latay. Basta wag lang patay. Kaya sinasabi natin, yung pagpalo, kontrolado. Kontrolado. 23. Kawikaan 23. Ito na yung last ko sa Kawikaan. 23. Kawikaan
23. Ito po yung pinag-aaralan sa prayer meeting, yung 30 wise saying ni King Solomon. Last Wednesday, si Ate Pia nagturo nito. 23, verse 13 to 14. Sundan ninyo ako sa inyong mga Bible. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Yun naman pala. Tamang palo, hindi mamamatay. Lalatay, oo, pero hindi siya mamamatay. Anong kasunod? Sabi sa verse 14, inililigtas mo pa siya, ang anak, ang bata, sa daigdig ng mga patay. Ito ang salita ng Diyos version. Ito yung Tagalog NIV. Nilista ko rito. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Sa kamatayan. Kapag ang anak ay hindi kasi nahihirapan, kundi nasasarapan sa kaparusahan, hindi po yung tunay na disiplina. Pag kinuha ang pamalo, palo mo talaga. Gitara pala to. Kasi may mga magulang, pasensya na, nakakainis. Ay, ang kulit mo ha. Kinuha yung tsinelas. Kinuha. Mga nanay. Hindi mabuti. Tatay. Ay mo ha. Sabi ng pelikula, kapag itinutok mo ang baril, iputok mo. Yun ang problema kay mga bata. Oh, tatay mo galit na. Hindi may sinturon. Patay tayo ron. Yung mga buntis. Tatay, nanay. Ako sinasabi ko, hindi po ako brutal. Hindi pa lumalabas si Sianay, may pamalo na ako. May pamalo ako, binili ko sa PCDS. Paddle, maliit. Sabi niya, ba't ka bumili niyan? Pamalo sa bata. Oh, hindi pa ipinapanganak ka. Sabi ng scripture, lahat masama, walang matuwid kahit isa. Tapos sinasabi ng Bible, disiplina. Hindi na umabot sa bunso. Pang-5 anak. Bakit? Warat na yung pamalo. Dahil sa puwit ng 2 hanggang 3. Yung pang-4, wala na. Lagas na eh. O, hindi na ako bumili. Ang pamalo ko na lang, kamay. Pero hindi ako namalo ng siyensiya. Nagluluto ka. Ang kulit nyo ha. Huwag naman. May mantika yun eh. Baka tamayo. Malapnos pa yung anak natin. Huwag naman, huwag naman. Basta ang sinasabi, dapat ang anak natin, maramdaman niya ang latay. Maramdaman niya yung hapde. Maramdaman niya yung sakit. Dahil dito siya tatanda, hindi na ako ulit. Hindi nang sakit talaga. Ang sakit talaga. Hindi na ako ulit. Kaya anong sinasabi mo? Ulit ka pa? Hindi na po. Yun talaga. Ayos yan. Walang problema. Hindi mamamatay anak nyo. Pagkatapos, pakainin nyo masarap. Pakainin masarap. Tapos mamayang konti, pag naka-recover, kausapin mo na. O anak, okay ka na? Di ba may tampo yan eh. Aregluhin mo. Kaya naman kita pinalo, mahal kita. Kaya mga anak ko, kahit pinalo ko, tanungin niyo ako, monster ba si daddy? Hindi, lag ko si daddy. Kasi marunong tayo mag-disiplina. Pag hindi po natuto, dahil wala pong pagtuturo. Kung walang pagtuturo, walang pagbabago. Tingnan natin ang verse 7, letter B. Dahil dito ay nagpapakilalang kayo'y tinatanggap na Diyos bilang tunay niyang mga anak. Tunay! Tunay! Kaya sabi ko nila, wala tayong pakialam sa hindi anak. Wala tayong pakialam doon. Ang kausap ko ngayon, yung tunay na anak. Kung alam mong tunay ka anak, makinig ka mabuti. Pag hindi, o mag-CR ka, mamasyal ka sa baba kasi hindi para sa ito. Tunay na anak. Kung merong tunay na anak, meron din peke. Alin ka dito? Tunay? O nakikisaw-saw lang? Nakikisali lang? Kung dinidisiplina ka ng Diyos dahil itinuturing ka niyang tunay na anak, matuwa ka na. Matuwa ka na.
Dahil itinuturing kanyang tunay na anak ng Diyos. Yun ang sabi sa verse 7. Verse 8, kung ang pagdidisiplina sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo. Sandali, bakit talang lagi si kuyang pinapagalitan? Ba't ako hindi pinagagalitan? Kasi hindi ka anak. Ampun ka. Yun ang problema. Ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kasi hindi legal wife yung nanay mo. Eh patay na siya. Sa akin pinalagay, kaya kasama ka sa bahay namin. Kaya yun, parang ganun. Naiintindihan ba natin? Kasi binanggit, nung araw pala may mga anak sa labas na pala. Kala natin ngayon lang yan. Kapag ang mga bata pinapagalitan, pinapalo, ang sabi rito, legit or legitimate child. Kasi merong mga tinatawag na illegitimate, di po ba? Nabuntis mo, siyempre di mo naging asawa, illegitimate. At minsan, sila yung mga napapabayaan. Hindi naman kailangan disiplinahin ng hindi anak. May sarili silang magulang. Kung may ingay ang bata sa baba, huwag mong pagpapapaluin yan. Dahil hindi mo anak yan. Yung anak mo, pagsabihin mo, sino pa simuno rito? Ito po, pastor, anak nyo. Ah, ganun ha. Ikaw papasimuno, anak pa man din kita ha. Siya lang didisiplinahin ko. Wala akong pakialam sa iba. Kasi siya lang ang anak ko. Ang member ng PBCC, pag nakagawa ng kalokohan, kasama ang ka-office mate, kasama yung classmate, sa palagay nyo ba, pag nagkasala kayo, tawagin yung office mate nyo, tawagin yung classmate nyo, dahil dito, ng madisiplina. Di ba hindi? Kayong miyembro lang ang ipatatawag dito. Pakialam natin, hindi naman mga Kristiyano yun. Sa totoo lang, sa impyerno pupunta yung mga yun eh. Pero ikaw, anak ka ng Diyos. Itinuring kang anak, magpasalamat kapag dinisiplina ka, hindi yung atakas ako, tatago ako, ilipat ako sa kabilang church. Doon ka maghahasik ng lagim dahil hindi ka natuto. Pero pag nagtagal, nagtataka ka, ba't ganun? Parang di ata ako pinapansin. Ba't parang di ata ako pinapatawag? Eh, brutal na yung ginawa ko. Garapal na yung ginawa kong kasama. Ba't hindi ako pinapatawag? Hindi ka naman member dito eh. Hindi ka naman certified member dito. So, anong pakialam namin sa iyo? Sa bawat suway, may latay. Verse 9. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, iginagalang natin sila. Sabi sa verse 9, we respect them, we love them. Hindi tayo nagtatampon yung paglaki ko, babanatan ko tatay ko, pag malaki na, malakas na ako. Buti si Jimel, mas malaki sa tatay niya, hindi nag-iisip ng gano'n. Tayo, hanggang balikat lang kita. Di ba? Hindi. Iginagalang natin sila. At para tayo, sabi rito, mabuhay. Anong tugon kapag dinidisiplina ng mga magulang? Rebelde? Stowaway? Pero yan ang ginagawa ng mga hindi Kristiyano. Ayan tumakas. I therefore conclude, hindi Kristiyano. Sabi ni Juan, sa first letter ni Juan, kung kasama natin sila, dapat nandito sila. Pero dahil maliwanag, hindi natin sila kasama, kaya sila umalis dito. Dahil sa disiplina, iginagalang po natin ang ating mga magulang. Ito ang sabi ng Biblia. Iginagalang, dahil dyan ay iginagalang natin, tayong napalo, tayong nagdisiplina. Yes, we respect, we love our parents, we love the church, we love the elders, we love the leaders. At para saan? Para saan? Upang tayo ay mabuhay ng mahusay.
Kaya tayo dinidisiplina. Mapayapa, masaya, masagana. Sana wag tumatak yung masagana na naman. Ako masagana yun. Gusto ko masagana, masagana, masagana. Bunga po yan ng disiplina. Kung gusto yung masagana, walang disiplina, isa lang ang gumagawa niyan. Isa lang. Si Satanas lang. Sabi lang sa'yo, gusto mo yan? Bibigay ko sa'yo yan. O, sa'yo na yan. Walang kondisyon yun. Akin ka na. Basta akin ka. Bibigay ko yan. Tignan pa natin last part ng verse 9. Sabi nga rito, mas marapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Ito po ang dapat. Submit to the authority of our God the Father. Mas marapat na pasakop tayo sa Diyos dahil siya ang ating Ama. Kung ating magulang, nire-respeto natin, ganun din ang ating tatay. Makinig kayo mabuti. Hindi tayo mapapasama kapag dinidisiplina tayo ng Diyos Ama. Hindi tayo mapapasama. Itaga nyo na yun sa bato. Hindi tayo mapapasama. Oo, may latay, pero hindi mo yan ikamamatay. Kasi kinokorek niya tayo. Ano yung pangatlo? Nakatotohanan sa pagdisiplina ng Diyos. Mahal niya tayo, tinatanggap niya tayo bilang anak. Ano ang pangatlo? Para ito sa ikabubuti natin. Yun naman pala eh. Para maging banal tayong katulad niya. Ito yung pang-shape. Ito yung pang-shape. Sometimes kailangan i-prune, kailangan pukpukin, kailangan pigain para lumabas yung tamang shape na gusto para sa atin. Ito po ang dahilan ng disiplina sa last part para sa ating kabutihan. Di ba sinasabi ng mga magulang, anak, para sa yan. Mag-aaral ka na mabuti. Para sa yan. Di yan para sa amin. Pero tambay pa rin. Yun ang problema na natin. Bakit ito hindi maintindihan? Bulag ba sila? O nagbubulag-bulagan? Pag pinag-usapan yan, ang sabi mo? Sabi mo? Ang disiplina para sa ikabubuti, dapat maintindihan mo yan. Yung tipong pag nagkasala ka, pag uwi mo, ang gagawin na, ba't dumadapa ka na? Ay, nagkasala ako. Dapat ganun ka na. Kasi pag natapos na yan, tapos na ang parusa. Pero pag hindi, di kakabaka-baka. Buti hindi niya napansin. Makinig kayo mabuti. Pag-iising mong umaga, tug-tug, tug-tug. Alam na kaya niya. Hindi ka napalo. Maghapon kang tug-tug, tug-tug. Ano kaya? Ano kaya? Pero pag napalo ka na, tapos na ang kwento. Nakuha mo na yung punishment. Tapos na yung parusa. Hindi ka na mag-iisip na guilty, guilty. Not guilty ka na. Dahil you deserve the punishment. Tama ba? Kayo mga nagtatago dyan, ewan ko lang kung ba't nakatitiis yung nagtatago. Ewan ko ba ba't nakatitiis yun? Antibay na nun. Dapat hindi. Tingin yung teksto na kinuha ko, verse 10. Sa loob ng maikling panahon, uy, maikli lang naman pala eh. Maikling panahon lang naman pala eh. Minsan yung maikling panahon, I interpreted this 80 years, 90 years, o sino gustong 95 years old? O sige, 100. Ayoko na nun, sobrang haba na yun. Compare to eternity. So ang disiplina, talagang maikli lang siya. Pag umamin ka, tapos ang kwento, lagi sinasabi ng matanda natin, yung yumao, umamin ka na. Mababaw hatol. Diba? Umamin ka na. Pag di ka umamin at natuklasan, lagot ka. Mata lang, walang latay. Parang ganun eh. So ang sabi rito, bakit tayo dinisiplina, tinutuwid? Para sa ikabubuti natin. Dito ko kinuha. 2 beses binanggit. Para sa ating kabubuti. Tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin. Upang tayo maging banal tulad niya. Dinidisiplina tayo ng Diyos upang maging banal na tulad niya. Nakapagpapabanal pala ang disiplina. Diba? Sinabi, parang damit, paano puputihan? Paluin mo. Tanggal nga naman ng dumi. Oo nga, ano, paluin mo.
tanggal nga naman talaga ang dumi. Verse 11. Verse 11. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Masarap ang madisiplina? Siyempre hindi. Sinabi na nga ng Bible tiisin mo. Hindi ka matutuwa dyan. Talagang maghihinagpis ka. Talagang magdadamdam ka. Pero wag ka. Ang isipin mo, wag kang kainin ng pagre-rebelde. Isipin mo, ikabubuti mo yan. Tanggap ka niyang anak. Mahal ka niya. Sa ikabubuti mo yan. Pag yan inisip mo, hindi ka mag-iisip ng kung ano-anong masasama. Kaya nga sabi sa verse 7, di ba? Tiisin yung lahat ng hirap. Pinalo ka na, hindi ka kinakausap, hindi ka binigyan ng baon, tiisin mo yan. Kasi parusa yan. Kagagawan mo naman talaga yan Kagagawan mo yan Tiisin mo. Pero magulang di matitisan na. Kaya nga, sa maikling panahon, pag bumigay ang magulang mo, after 2 days, ito na, baon mo. Kasi nakita naman talaga, naglakad ka See? Ibabalik naman yan. Pero ipinalasap sa'yo, ang hirap, di ba? Kaya sumunod ka talaga sa magulang. Pagkatapos itong disiplina, anong sabi sa dulo? May kapayapaan. May kapayapaan. Kapayapaan. At mararanasan ng bunga ng matuwid na pamumuhay. May magandang epekto ito para tayo maging perpekto. Itong disiplina. Kaya wag na wag natin itong tatakbuhan. Harapin natin. Sabi ng isang author, walang binanggit kung sino pangalan niya, suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret. Magdusa ka na sa sakit ng disiplina o magdusa ka sa sakit ng panghihinayang. Hindi ko pa sinabi. Ang hirap nun. Dadalhin mo na hanggang kamatayan. Pagsisisi. Panghihinayang. Sa totoo, mas mabuti na ang maparusahan para tapos na kaysa patago-tago pa at wala namang kapayapaan. Ito po yung 3 katotohanan ng pagdidisiplina ng Diyos. Ngayon, ito talagang paksa natin. How to avoid divine discipline. 2 puntos lang tayo. Paano may iwasan ang banal na disiplina ng Diyos? Ako, nagpaparusa talaga pala ang Diyos. Umanda tayo. Eksakto communion tayo. 1 Corinthians chapter 11 ang kukunin nating teksto. Sabi sa verse 28, suriin ang sarili. Examine yourself. Kasi wala ka naman may tatago sa Diyos Omniscient yan Yung dilim, liwanag sa Kanya. Yung liblib, wala, lantad sa Kanya. So sabi rito, suriin. Tignan natin ang teksto. Sabi sa verse 28, suriin nga ng bawat tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Now, sino tong bawat tao rito? Sino yung tao? Kahit sino ba to? Corinthian Church ang kausap Di Kristiyano. Sa bawat Kristiyano na nandito, Kristiyanong nandito, suriin nyo ang inyong sarili. Bago ka kumain, bago ka mag-partake, kailangan mong examine ang iyong sarili. Suriin mo ang sarili mo, hindi yung ibang tao, hindi yung katabi mo, sarili mo. Yun ang sabi ng scripture. Mananagot sila kung hindi sila nagsusuri. Problema nila yun. Pero ako, suriin ko sarili ko. Sabi nga ni Jonathan Edward, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na napopuot. So suriin natin ang ating sarili. Kung sinusuri mo ba ang iyong sarili lagi, ang iyong kilos, ang iyong motibo,
Ano kaya resulta? Sabi ni Winston Churchill, the power of man has grown in every sphere except over himself. Ang kapangyarihan ng tao ay lumalago sa bawat kinalalagyan, maliban sa kanyang sarili. Kung walang hiyang tao ka talaga, kahit saan ka ilagay, walang hiya ka. Pero doon, iginagalang ka. Doon, kinikilala ka. Pero kilala mo sa sarili mo, walang hiya ako. Kaya nasabi ni Winston Churchill, yung iba kaya mo, pero sarili mo, hindi mo pwedeng lukuhin ang sarili mo. Kaya nga sinasabi rito, examine mo ang sarili mo dahil ang Diyos mamamalo yan pag hindi ka nag-ayos. Kailangan mong ayusin ang sarili mo. Suriin mo na kaysa paluin. At ito yung pangalawa. Dito ako magtatapos. 29 to 32. Hinahatulan ang sarili. 29 to 32. Ikaw na ang humatol sa sarili. Sabi nga nung Bible, hinahatulan eh. Ano to? Every first Sunday lang, hatulan ko sarili ko. Yes! Yes! Sinabi ng Bible, sabi ni Paul, sa Christian church, dito sa Corinthians. Judge yourself. Huwag ka mag-judge sa iba. Sarili mo ang hatulan mo. Mas maganda na ang hatulan mo sarili mo kaysa ibang taong humatol sa'yo. Mas masakit yun. Mabuti pang aminin mo, pangit ako kaysa pogi ako, pogi ako. Hindi, pangit ka. Ay, lalo masakit yun. Di ba? Basahin natin ang teksto para walang ligaw. 29 to 32. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala yung katawan, the body of Christ. Dahil dito, marami sa inyo ang may hina at may sakit at ang ilan, yumao na. Kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. At kapag tayo hinatulan ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo. Wow! Upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. Katawan, binanggit yung katawan. Kapag hindi mo kinikilala, hindi mo nire-respeto yung church, the body of Christ. Wala kang pakialam, wala kang pakundangan. Basta ginagawa ko to, napapahiya ng church, napapahiya ng Panginoon. Ano ka ba? Hindi mo inatulan sarili mo. Humanda ka. Ito sinasabi. Marami na sa kanila ang may hina. May sakit ang ilan. Tandang-tanda ko nung ako ay teenager. Yung mga teenager. Nung unang attend ko rito sa PBCC, pag nagko-communion, English lagi binabasa, ang hindi ko makalimutan yung salitang unworthy manner. Hindi tamang pagkilos. Ang Diyos, God of order. Pagka hindi ka umayos, may paglalagyan ka talaga. May warning ang scripture sa mga Christians, sa Corinthians, sa PBCC, na merong consequences kapag tayo ay nagpa-partake, sumasali rito. Ako, humingi na ako ng tawad sa Diyos, humingi na ako ng tawad. Alam niyo yan. Nung dati, ako pampasimuno. Pagtapos ng ang communion, di ba? Yung ba, di alam. Akong pasimuno, ubusin niyo. Yung kasatuhan, sinapay anak. Tanga-tanga ko.
Kaya pala minsan nagkasakit ako. Sa aking paninilaw, akala ko ako ay papaanaw. Pero buti na lang nahabag talaga ang Diyos. Hindi. Magpapastor ka pa. Ay, salamat Lord. Salamat. Kung di ako magpapastor, tapos ka talaga. Buti na lang, nakita ko talaga sa record, magpapastor ka talaga. Kung hindi, tapos ka talaga. Pasimuno ka eh. Pasimuno ka eh. Pansin mga kapatid, ito nakakatakot to . Church, hindi ito kung sino. Church, ito. Marami sa inyo. Marami sa Kristiyano. Dahil hindi hinatulan ng sarili. Paano hindi nagsuri? Anong resulta? May hina. Weak. Konting pangaral, yung na-hurt ako. Hurt ako. Yung iba, buti kung hurt lang eh. Hindi na talaga makapunta ng hina na physically eh. Physically. Anong sabi? Ng hina? Anong kasunod ng hina? Eh di magkakasakit. Mahina na immune system mo. Pag nagkasakit ka, bye-bye. Oh. Nanloloko ba ako? Ang tanong lang ito, Lord, nasa langit ba sila? Yun ang di ko alam sagutin. Kasi hindi mo nga nirespeto, sabi mo, Kristiyano ka. Listen. Communion tayo. Examine yourself. Baka meron tayong mga unworthy, mga kababuyan. Correct natin sarili natin. Ayoko madumihan. Mapulaan ng pagiging Kristiyano. Kaya pala nakakaramdam ako, parang nanghihina na ako. Papunta na pala roon. Papunta na talaga doon. Ayusin po natin ang ating attitudes. Those who approach the Lord's Supper should not treat it like any other meal. Sige, akin yan. Wag. Kung masiba ka, kontrolin mo. Sa nagbibigay, wag mong ipamigay kung kani-kanino yan, kontrolin mo rin. Lagi kong sinasabi yung mga ushers, wag niyong ipamigay kung kuha ka. Hindi Kristiyano yan. Talo yan, kawawa, lalo yan, hatulin siya ng Diyos. Kaya pag alam mong bisita, ipas. Wag muna. Hindi naman mamamatayan eh. Pero next month, gusto mo sumali? Pagbaba, usapin mo. Pakasalanan ka, kailangan mo sumampa. Evangelize mo. At kapag ganyan na nangyari, ano talaga ang magiging resulta? Sabi sa verse 30, dahil hindi kinilala ang katawan, marami sa inyo ang may hina na at may sakit, at ang ilan ay yumao na. Ba't ko ba inulit-ulit ito? Kasi warning ito. Warning ito. Marami sa inyo ang may hina na. May sakit na. Yung ilan, wala na talaga. Ibig bang sabihin nito, merong mga gumagaya? Ito ba ay nakakahawa? Posible, kasi ang dami nila eh. Ang dami nila. Ano pong resulta? Anong consequences? Humihina, nagkakasakit, mamamatay. Bakit umabot sa ganito? Ba't hindi latay? Bakit pinatay? Hindi kasi nagsuri sa sarili. Kaya walang paghatol sa sarili na nangyari. Walang pagsisisi, walang pagbabalik loob sa Diyos. Makinig kayo mabuti. Huwag itong baliwalain. Minsan yung mga hindi marunong magsuri sa sarili. Kaya hindi nila mahatulan ng sarili. Kahit merong mali. Kapag may nangyari sa kanila, ang sasabihin pa, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Anong nagawa ko? Bulag ka ba?
Di ba minsan ganun yung iba? Bakit nangyari sa akin to, Lord? Hindi niya nakita yung kanyang kasalanan. Hindi ba hatol na ng Diyos kaya siya naparusahan, kaya siya nagkakaganyan? Nakakatakot to, mga kapatid. Sapagkat ang sinulatan dito, uulitin ko, Kristiyano nasa iglesia. So, guaranteed ba, Kristiyano matino? Hindi Kaya nga dinidisiplina, hindi kasi matino ang Kristiyano. Ang pinagkaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano, pupunta ang Kristiyano sa langit. Ang di Kristiyano, impyerno talaga. Kahit ano mangyari, impyerno talaga. Pero dahil Kristiyano tayo, please naman, act like a Christian. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, namuhay siya nang merong pagsunod sa kanyang tatay. Sabi sa 31, ngunit kung hinahatulan natin ang sarili, tignan nyo, hindi tayo mahahatulan. Bakit? Hinatulan mo na sarili mo. Hindi ka na didisiplinahin. Patatawarin, lilinisin. 32, at kapag tayo hinatulan ng Panginoon, dinidisiplina tayo upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. Ba't makasama ng sanlibutan? Sadali, ba't makasama ng sanlibutan? Kasi hindi ka umayos eh. Alam niyo ba ang hatol sa sanlibutan? Sa sanlibutan? Ibubukod dyan eh. Dito ka, dito ka. Dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Eto, tapo na yan. Di ba? Kung sabi sanlibutan, hindi mo kasama yan. We are a pilgrimage. Hindi tayo taga rito. Kaya hindi tayo hatulang kasama rito. Pag hinatulan to, sibat na tayo, angat na tayo. Nandun na tayo. Pero sila, diyan kayo. Walang hanggang init, uod, di namamatay. Magsama-sama kayo. Nakatakot. Actually, hindi pananakot. Totoo yun. Kaya dapat alam natin itong ating katayuan bilang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon Kristo, Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verse 48. Verse 48. Basahin natin na sabay-sabay. Basahin natin sabay-sabay. Malaking letra. Go! Anong sakal? Sakdal. Sabagay, pag di ka umayos, sakal ka. Sakal ka kay Lord. Sakdal. Kung tatay ninyo ang Diyos sa langit, umayos kayo. Walang malabo dito. Pinabasa ko sa inyo. Walang malabo dito. Totoo po ito at sigurado. Dahil mismo si Kristo ang may sabi nito. Si Kristo ang nagsasalita dito. Maging sakdal kayo gaya ng inyong amang nasa langit na sakdal. Ang Diyos ay nalulugod sa mga sumusunod sa kanyang salita. Pero may mga Kristiyano, kala mo abogado. Etong sabi ni Isaiah. Chapter 5, verse 20. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Lumang tipang pa yan. May mga ganyan na, nangangatwira na. Kala mo abogado. Huwag mo nang baliktarin o pagandahin ng isang kasalanan. What God calls evil will never be made acceptable simply by calling it another name. Nagnakaw ka. Pero ang sinasabi mo, hindi, hiniram ko lang naman eh. Nagnakaw ka. Pero sinasabi mo, binawasan ko lang naman eh. Ano ka, attorney? May ganyan ba sa inyo? Pag nagbibigay kay Lord, Lord, medyo gipit lang ng konti eh. Kasi hindi mo sinusuri sarili mo eh. Sugal ka ng sugal eh. Bisyo ka ng bisyo. Kaya nababawas yung ikapo mo eh. Hiniram ko lang naman eh. Binawasan ko lang ko. Babawi ako sa susunod. Hindi mo rin nabawi eh. Pagbalik, binawasan mo rin eh.
for our conclusion. Sabi ni John Trapp, itong si John Trapp, ito talaga hindi to na-trap. Ang galing. Sabi ni John Trapp, better to be pruned to grow than cut up to burn. Discipline is rarely enjoyable. Talaga naman eh. Hindi ka mag-enjoy. Abdi ng puwit mo eh. Napahiya ka eh. Hindi nakaka-enjoy yan. But, almost always profitable. Ikaw ang makikinabang dyan. Sa ikabubuti mo yan. Sabi nga ni Brother Kaloy, nasa Cavite, dinisipulo ko siya. Nag-post siya last Thursday. Remember niyo sa Facebook? Nag-post siya, di ba? Ang post siya ganito, and I quote, kung marunong kang tumanggap ng pagpapala sa Diyos, dapat marunong ka rin tumanggap ng pagtuturo at pagdidisiplina ng Diyos. Huwag ka lang puro blessing. Blessing yan, blessing yan. Hindi tayo prosperity gospel. Evangelical tayo. Ang Diyos namamalo. Walang pasaway sa atin. So balikan natin ang outline natin. Dalawa lang. Divine discipline to avoid, suriin ang sarili. Hinahatulan ang sarili. Gawin natin yan mamaya. Sinataot, nakaupo ka, mag-collapse ka. Baka talaga, totoo nga talaga, may nag-collapse bigla. Buti wala pang nangyayari sa atin nun. Ito ang katotohanan, batay dinidisiplina. Kasi minamahal tayo, tinatanggap niya tayo bilang mga anak, at ito para sa ikabubuti natin. Upang tayo ay maging banal tulad niya. At para sa ating application. Better to turn or you will be burned. Siguraduhin mo, anak ka ba o hindi? Pag hindi ka talaga anak, wala talaga magagawa. Bugbugin ka lahat-lahat, wala. Kasi ang disiplina, nagbabago. Nagbabalik loob sa Diyos. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para sundin pa rin natin ang ating mga gusto. Not my will, but your will be done. Ang isang tunay na Kristiyano ay may pagbabago at nagiging katulad ni Kristo. Ang pagdidisiplina ay pagtutuwid. Ang tuwid, kapag tumabingi, kailangan mong pukpukin. Yun, ayos na. Huwag kang garapal. Pag ang tabingi mo medyo malalim, umanda ka. Baka 20, 30 pukpok, hindi pa makuha yan. Oh, patay ka. Konting tabingi, ramdam mo talaga. Sandali, tumatabingi ako. Umayos na ako. Dahil mas maraming pukpok, baka hindi mo nakayanin. Kung ayaw mong maparusahan, mamuhay ka ng may kabanalan. Ito po, ang paalala sa bawat isa kasama ngayon sa ating pagsamba. Sa umaga po, palayan tayo ng Panginoon itong kanyang salita. Na-delayed